Magandang umaga, higit sa ating dakilang Diyos Ama, at magandang umaga sa inyong lahat mga kabayan. Mukbang muna tayo ng lansunis mga kabayan. No? Kain muna tayo ng lansunis. Ay, wala tayong ganito. Makain. So mga kababayan, no, pamanawaan nyo, inuulit ko talaga ito sa inyo, no, upang magkaroon po tayo ng kaligtasan, no. Sinasabi ko sa inyo na mahigpit pinagbabawal, no, ang simbahan at ang religion, no, upang maunawaan nyo ito, maunawaan nyo lahat ito, no. Kung sabihin naman na ninyo na ako'y paulit-ulit, sino ba yung mga nag-religion ba na bulok na yung Biblia dyan, kaulit-ulit kabasa? Di ba? Tandaan nyo po yan. Ngunit wala dyan ang kaligtasan. Ayun po ang masasabi ko sa inyo. Itong sinasabi ko sa inyo, ito talaga ang tunay na kaligtasan. No? Pinagbabawal ang religion. Pinagbabawal. Dahil ito sa handugan. No? Ang inutos dito, na kuan sa ating dakilang Mesiyas ay magiging mawain, no? Hindi handog ang hinaharap ng ating Panginoon kung hindi mawain, no? Ito tandaan niyo po 'yon. So ito po sinasabi ko sa inyo, kasama po ito sa pag-ibig. No? Ang simbahan po, upang unawaan ninyo, ihayag ko po sa inyong katotohanan dahil ito po ay utos ng dakilang Diyos Ama. Ang simbahan po, upang unawaan ninyo, ay iyan po, ang nagtayo po niyan, ay sinasabi ng Ama, na ang nagtayo niyan, ay ang nasa puso niyan, kasamaan. No? Tandaan niyo po yan, sinasabi ko sa inyo, kasamaan ang nasa puso niyan. No? Kaya naalala ko nga, tunay nga na business yan. No? Sino bang nagtayo ng simbahan na walang mga eskwelahan na tila yung business? Mabuti siguro sana kung libre, no? Ito patandaan nyo, upang maunawaan ninyo, no? Lahat nga na may simbahan, mayroong mga business, no, na eskwelahan. Mabuti sana kung libre. Dahil po yan ay abuloy ng mga tao, no? Makatolika ka man, maiglesia ka man, masabanista ka man, no? Adventista ka man, no? Mayroon silang ganyan lahat, no? Kanya-kanya silang paligsahan, no, ng eskwelahan. No, ito po tandaan ninyo. Kaya doon ako naniwala, yun nga sinasabi ko sa inyo, katulad ng sinasabi ko sa inyo, no? Na ang sinasabi ng Ama na ang nagtayo niyan ay nasa puso, business. Ayun ang sinasabi ng Ama, no? Walang mayaman. Tandaan po niyo ito. Kung hangad nila po ay sa Diyos yan, dapat i-charity nila yan lahat, no? Hindi itayo ng eskwelahan. Kung may eskwelahan man,
dapat ayan ay libre. Dahil po yan nagagaling po yan sa lahat ng kuha ng tao, no? Ah, pira ng tao sa abuluyan, no? So po ito po yung tandaan ninyo. Kaya number one, hinaharangan ng ating dakilang Diyos Amayan, no? Ayan ang katotohanan. Kaya sa ating mga hintil, walang maliligtas sa pamamagitan ng simbahan at religion. Dahil sadyang masama ang puso ng mga hintil. Ayun po ang katotohanan upang manawaan nyo. No? Ako, mahigpit kong inaano na yan, pinaparating sa inyo na mahigpit talagang tinututulan ng Ama yung ganyang simbahan at saka religion. Ayan po ang katandaan nyo. Ang sinasabi ng Ama, magbatian, no, ng banal na halik. No, buong mundo yan, hindi yan sa ano, hindi yan sa ka-grupo mo lang. Ayun po. Ang religion, mga kabayan, yun ang nakasira ng relationship sa bawat tao. Ayun po ang totoo. Ayun sabihin ko sa inyo. Hindi sasabihin ng Ama yan kung hindi totoong nangyayari yan. Dahil lahat ng tuan dito sa mundo, alam ng Diyos, no? Dahil ang mundong ito sa Kanya, hindi sa atin. Siya may gawa. Pakatandaan nyo. Kaya sabihin nyo sa akin, na-upload ko yung nung tungkol sa mga ganito kagabi. Mayroong nagsasabi na paulit-ulit yung content, no? Sa totoo lang, sino ba yung makikita nyo ba yung nagdebate dyan? Di ba paulit-ulit lang yung dinidebatehan? At yan ay walang napapala dahil puros impirno ang bagsak. Sabihin ko sa inyo katotohanan. Dahil mahigpit na pinagbabawal, pinagpipilitan nila. Ayun po ang katotohanan. Mapupang maunawaan nyo ito. No? Mahigpit na pinagbabawal ng Ama, pinagpipilitan pa rin nila na gagawin. No? Pakatandaan niyo ito. Upang maunawaan ninyo. No? Ito, hindi ito kuan. Sasabi ko sa inyo, ihayag ko, no, ang kaligtasan ng ating dakilang Diyos Ama, dati sa ating mga hintil. Ayan ang katotohanan. Dahil, sinasabi ko man sa inyo, nakakalungkot, no? Kasi, nagtanong ako sa Ama kung ilan lang yung maliligtas, 360. No? Ayan ang totoo, no? Sa hintil. Hindi dapat gano'n, no? Kasi pinaturo ng Ama upang maragdagan yung maliligtas. Pinaturo ng Ama kung anong dapat gagawin, no? Na dumalangin kayo sa kanyang anak at dumalangin kayo sa higit sa lahat sa kanya at sa kanyang anak at sa banal na espiritu. Ayun po ang katotohanan, no? Upang magtamo tayong lahat ng kaligtasan, no? Kung sabihin nyo sa akin na wala kayong pakialam sa kaligtasan, kung wala akong pakialam sa inyo sa kaligtasan, wala akong magawa doon. Basta yun ang ipinahayag, no? Ipahayag sa inyo. Yun ang sinasabi ng Ama. Ay hayag sa inyo. Yun ang sabihin ko sa inyo. No? Sumunod man kayo't hindi, basta't hindi ako nagkulang. Kumpleto na yung sinasabi ko sa inyo. No? Kumpleto na ang katotohanan. No? Upang manawaan nyo. No? Sumunod kayo't hindi, basta ako na kumpleto. Bahala na kayo sa sarili nyo kung sumunod kayo't hindi. No? Kaya dahil, totoo yun, no? Sinasabi ng Ama, 8% lang niniwala sa akin. Sino ba namang pinaniwalaan nung panahon ng Panginoon? Panginoong ultimo ang Mesiyas, no? Hindi pinaniwalaan, pinatay pa. Totoo yun, no? Ako pa, paniwalaan nyo. Pero ito lang masabi ko sa inyo. Ayun ang hinayag ng Diyos Ama, ng kaligtasan sa mga hintil. Nagbabawal ang simbahan. Yan ang katotohanan. Upang maunawaan ninyo ang simbahan, pinagbabawal yan. Ibig nyong maligtas, sabihin ko sa inyo, kayong mga membro, ibig nyong maligtas, kumalas na kayo sa simbahan. Kaya pinagbabawal yan. Manalangin kayo sa loob ng inyong bahay, pumasok sa inyong kwarto at ilak ninyo ang kwarto ninyo bago kayo manalangin. Ayun po ang katotohanan. Manalangin kayo sa inyong Ama na hindi nakikita at ang inyong Ama na nakakita sa iyo kung magbigay sa inyo ng gantimpala. Ayun ang katotohanan, sabi ko sa inyo.
Simple lang, kaligtasan. Kung sundin nyo lang. Napakagaan ang utos ng Ama, no? Ayun po ang masabi ko sa inyo. Hindi tayo napunta sa mundong ito na pagkaalam natin, display tayo sa mundong ito. Kumain, no? Kumain, tapos hanggang sa mawala tayo sa mundong ito. Ang iniisip natin, maghanap buhay, kumain. Hindi ganito ang utos ng ating dakilang Ama, no? Huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ayun po ang sinasabi. Dahil dito, may nakakapasok na magnanakaw. At ang inyong kayamanan ay kinakakainin lang ng kalawang, no? Walang naninira ang kalawang ang sa kayamanan sa langit. At walang nakakapasok na magnanakaw. Ito po, tandaan nyo yan. Kung paulit-ulit man ang aking sasabi sa inyo, bakit kayo panay asampa? Paulit-ulit lang din yan man ang Biblia dyan. Nabubulok lang yung Biblia samantalang hindi tinuturo ang kaligtasan. Ayun, sasabihin ko sa inyo katotohanan upang magkaliwanagan tayo. No? Ulitin ko sa inyo, hindi utos ng Ama ang kasal. Bautismo lang. No? At ang lahat ng tao pwede mabautismo. Ayun po ang katotohanan. Basta't siya ay mananampalataya. Lagi siyang dumalangin sa Ama araw-araw. Pwede siya mabautismo dahil po araw-araw ka dumalangin sa dakilang ating Diyos Ama. Nasa iyo ang banal na Espiritu, no? Araw-araw ka dumalangin sa ating dakilang Diyos Ama. At dumalangin ka sa kanyang anak at sa banal na Espiritu. Magkaroon ka ng banal na Espiritu. Pwede ka magbautismo. Upang ang mabautismuhan mo, manasa iyo ang banal na Espiritu. Upang ang mabautismuhan mo, may babaan din ng banal na Espiritu. Upang manawaan niyo ito. Ha? Hindi maganda, no? Hindi talaga maganda ang ano ng sinasabi niyo, sinasabi nilang religion. Pansinin niyo anong nangyayari diyan. Yun ang katotohanan. Kahit saan man ako pumasok ng religion, tandaan nyo yan. Nagmula ko sa kahit saan sa religion. No? Dami kong pinasok ng religion. Alam nyo yan, taon-taon pa ako, taunan pa akong pumasok ng religion. Pero tandaan nyo po yan. Walang totoo na pagbabatian dyan, kundi plastikan. No? Hindi po pwede. Hindi po pwede. Walang nagmumula sa puso dyan. Yan ang katotohanan. Pakarami akong religion na pinasok, no? Hindi lang tag isang taon, no, ang pinasok kong religion. Tag mahigit pa. Tag 10 taon, no? Tandaan po niyo ito. Ngunit anong nangyari? Dahil sa nawalaan na hanggang sa nawalaan ako ng religion. At nung nawalaan ako ng religion, ito na yung binigay sa akin ng Ama, no? Na hindi na, no? Hindi siya kailangan talaga. Totoo naman yan na hindi talaga kailangan ang simbahan, mga kabayan. Nangaral ang mga apostolis, ano ba bilin ng Panginoong Mesiyas sa mga kanyang apostolis? Na maging matalino tulad ng ahas, maamo tulad ng kalapate. Walang sinasabi na magtayo ng simbahan, no? Yan ang katotohanan. Wala sasabi magtayo sa simbahan kung mangaral, huwag magdala ng sandalyas, no? O anuman dadalhin, no? O pagkain man dahil doon sa pupuntahan makakain, no? Yun ang sa katotohanan. Hindi sinasabing kung doon sa pupuntahan niyo magtayo kayo sa simbahan para makakain kayo, hindi ganoon no? Taliwas lahat. Naalala niyo, alam niyo yan kung paanong nangyayari, no? Taliwas sa sinasabi ng ating Mesiyas ang mga kuan, no? No, ang ating nangyari sa mundong ito. Ayun po ang katotohanan. No? Pamunawaan nyo. Yan ang katotohanan. Pinakalat ang mga apostol, mangaral, magbautismo.
Upang manawaan ninyo, no? Hindi pinakalat para magtayo ng simbahan. Ha? Ayun po katotohanan. Saan nyo na-imbento ang simbahan? Sa mga kuwan yan eh. Sa naunang kuwan pa yan. Alam niyo bakit si Panginoong Mesiyas pumasok sa simbahan? Dahil nandoon yung mga tao. Nag-ipon-ipon, no? Kaya doon sa mga ngaral siya doon sa mga walang tao, no? Alam mo, sa totoo lang kung bakit si Panginoong Mesiyas napunta doon sa simbahan, doon sa nangangaral, no? Pero anong sinasabi? Nung sinasabi ng katotohanan ng Panginoong Mesiyas, dinumog siya, itinulak siya palabas, no? So ganyan talaga ang tao, no? Sabihin ko sa inyo. Balak lang pang ihulog sa bangin ang ating Panginoong Mesiyas. Ngunit dumaan lang ito sa gitna nila, no? Pinakita talaga na ang Mesiyas ay hindi ordinaryo. Di ordinaryong tao, no? Yan ang katotohanan, no? Ako sabihin ko sa inyo, kayong mga membro, may kaligtasan kayo, sumiparit na kayo diyan, no? Upang gusto niyo maligtas, huwag kayo pumunta sa simbahan. Dumalangin kayo sa loob ng inyong kwarto. Dahil po yun talaga ang tinuro ng ating Panginoon, no? Panginoong Mesiyas. At yung tinuturo ng Panginoong Mesiyas, hindi yan sa sarili niyang kalooban, kundi sa Diyos siya nagmumula ang lahat. Lahat ng mga nagkuhan dito sa mundo, lahat ng nangyayari sa mundo, nagmumula sa Ama, no? Ngunit yung kasamaan yan ay hindi nagmumula sa Ama. Ang katotohanan. Nagmumula yan kay Satanas. Ang nangyayari sa mundo na kasamaan, nagmumula kay Satanas, hindi yan nagmumula sa Ama. Dahil Satanas ay ubod ng sinungaling talaga. Ayun ang katotohanan. Dahil ang mali po ay nanatiling mali po yan. Tandaan po nyo yan. Yung nagtayo ng simbahan na una, ang nasa isip, puso, kasamaan, business upang yumaman. Ayun po tandaan nyo. Ang mga sumusunod, ang pagkaalam natin, tayong sumusunod sa simbahan, ang pagkaalam natin, tama yung simbahan. Dahil yun ang nagkagis na natin. No? Pero dahil po mali yan, lahat tayo mali. Ayun po ang katotohanan. Ang pagkaalam natin tama, tayong nagagising sa simbahan, ang pagkaalam natin tama. Dahil mali po yan, tayo pong sumusunod, ang pagkaalam natin tama. Mali po. Pag nagsimula ka sa mali, mali po lahat hanggang katapusan yan. Pag hindi inyo binago ang inyong estilo o pagkatao. No? Kung sumunod pa rin kayo sa simbahan, ayun po ang katotohanan. Mahigpit na pinagbabawal dito, no? Ang simbahan at religion. Tandaan po niyo yan upang maunawaan ninyo. So hanggang hanggang ang kasal hindi yan utos ng Diyos Ama. Bautismo lang kaya ako sa religion dahil sa sobrang kuan ko sa religion. Ang kasal tumutulak ko diyan. Ang simbahan tinanong kaagad ang Ama diyan kung paano na yung kasal. Hindi yan utos ng dakilang Ama. Pero yan ang katotohanan, sabi ko sa inyo, hindi nga yan utos. Pero huwag po kayong palipat-lipat ng partner. Kaya magkakasala ng pangalo niya ang bawat isa sa inyo. Pati yung maging kapartner ninyo, nagkakasala ng pangalo niya. Anong ibig sabihin ng kasalanan ito? Maliligtas kayo nito? Ang pangalo niya? Hindi ito biro. Dahil ito'y nangunguna sa kautusan ito. Itong pangalo niya. Na mahigpit na pinagbawal ito. Kahit hindi kayo kasal, tandaan nyo yan. Hindi kayo makatakas sa apoy ng impyerno. Kung ginagawa niyong hindi kayo kasal, tandaan nyo yan, yan ang utos ng Ama. Yun ang tama. Pero huwag kayong lilipat-lipat o wag pupunta, mag-asawa kayong muli, maghiwalay kayong mag-asawa kayong muli. Huwag niyong gagawin yan. Yan ang katotohanan. Hindi kayo makatakas sa apoy ng impyerno dyan. No? Magsama kayo habang buhay. No? Ayun po ang katotohanan.
ang kasal po ay utos lang ng tao yan. Itong mga religion na ito. Utos, yun lang nag-utos yan. Upang unawaan ninyo. Ha? Yan po ang katotohanan. Lahat tradisyon ang sinusunod dito sa mundong ito. Sabihin ninyong sumunod kayo sa kautusan. Hindi. Tradisyon ang sinusunod ninyo, yung mga sarili ng kautusan. Bakit nyo pinagpatupad ng husto ang kasal? Na kung hindi yan sinasabi ng Ama, hindi ko alam yan. No? Kaya sinabi ko sa inyo, natural ako, nabiro akong tumutol dyan. Bakit nyo yan? Na pinagpipilitan, sisiksikan nyo ng kasal na yan? Ha? Yun sabihin ko sa inyo. Upang unawaan ninyo. Dahil ako talaga, tumutol ako ng biruan dyan sa kasal na yung sinasabi na yan. Tumutol ako sa pagsabi ng Ama na pinagbabawal ang kasal. Hindi pinagbabawal, pero ang kasal hindi utos. Hindi utos ang kasal. Sinasabi nyo pa, ang galing nyo pa mabasa, na ang kinalagan sa lupa, kinalagan sa langit? Siguro ito sa mga taong katulad lang Apostol Pablo, lang Apostol Pedro. Pero kung katulad lang sa inyo, ganon-ganon, inuulit nyo pa yung lahat ng pangangaral, ay hindi kayo kasama dito sa sinasabi nito, na pinagbawal sa lupa, pinagbawal sa langit. No? Hanggang sa basa lang kayo. Sa totoo lang, sinasabi ko naman sa inyo, na wala sa inyong mga puso, ang banal, ang Diyos mismo, at ang banal Espiritu. Yan ang katotohanan. No? Dahil sasabihin ko sa inyo, katotohanan, wala makatakas sa akin, dahil pinagkaloob ng Ama sa akin, paano malalaman ang masamang tao o hindi? No? Paano malalaman ng puso ng tao? Kung nandyan ba ang Diyos, no? Yan ang number 1 talagang pinagkaloob ng Ama, no? Ayun po ang upang maunawaan ninyo, no? Number 1 pinagkaloob ng Ama. Ayan, yung paano baklasan ng kasamaan ang buong mundo, no? Ayan ang number 1 pinagkaloob ng Ama. At paano malalaman ang laman ng inyong mga puso? At paano kumikilala, nagpanggap ng manggagamot? Sa Diyos ba siya o sa banal espiritu ba siya o sa masamang espiritu? Ayun po ang katotohanan, sabihin ko sa inyo upang maunawaan ninyo, no? Ito sabihin ko sa inyo. Sabihin niyo ako nagsalita, gutom lang ito. Noong umpisa, gutom lang ito. Ngayon busog na ako, busog lang ito. No? Iyan ang sasabihin ko sa inyo katotohanan. Busog na ako. Ito'y dala to ng pagkabusog na sasabi ko sa inyo. Ang katotohanan po mga kabayan, upang unawaan ninyo, kayo, na mga membro ng mga simbahan, dumalangin lang kayo sa loob ng inyong bahay, no? At tatandaan nyo po ito, kung mayroon kayong itutulong, tutulungan ninyo po, tumulong po kayo sa mga tao na wala pong nakakaalam, no? Kayo lang mismo, at ikaw at ang Diyos ang nakakaalam sa tulong. Huwag po ninyong ipagsasabi ito, ipangalandakan o videohin man, no? Dahil ang utos dito, kung ano ang binibigay ng iyong kaliwang kamay, huwag kailangan hindi makakaalam ang kanan. Mahigpit na pinagbawal sa pamimigay na hindi po dapat ito pangalandakan ang pagbibigay. So tumulong kayo, no? Utos ito ng Diyos, no? Kasama ito sa pagsamba, sa paglapit sa Kanya, no? Mamimigay ka sa mga balo, no? Mamimigay ka sa mga ulila. Di sinasabi dito na ang ulila ay ipunin sa simbahan. Paunawaan ninyo, ha? Dadalhin sa simbahan ang mga ulila. Hindi dito. Wala dito, no? So ginawa ninyo itong karumal-dumal na kasalanan ng ginagawa ninyo. Hindi kayo sumunod sa utos ng ating dakilang Diyos Ama, no? O sa Mesiyas. Dahil ang utos ng yung ginawa ng Mesiyas, nagmumula sa Ama yun. Dahil yung kanyang anak pinadala rito, at yun ang pinapagawa ng dakilang Ama sa kanyang anak sa lupang ito, no? Sa mundong ito, upang maunawaan ninyo. Yun po ang katotohanan na masabi ko sa inyo. Tandaan po ninyo ito. Sasabi ko sa inyo na simbahan at religion, mahigpit na pinagbabawal po yan. Dahil nagmumula po yan sa mali. Magwawakas po yan hanggang dulo, mali. No? Dahil puro pala
Ang nagtayo niyan, yung pinakauna-una nagtayo niyan, ang balak kasamaan. So tayo rin ang nasa kasunod. Ang pagkaalam natin kabutihan, kaya na isa puso natin ang simbahan. Kahit may isa puso mo, isa puso ko ang simbahan. Mula Katolik hanggang naging sa INC. Ako, buong pamilya. Hanggang naging Islam ako lang mag-isa na punta sa Islam, no? Dahil isa puso ang simbahan, no? Kristohanon, ako pa, no? Born again pa. Ako mismo. Ang kaysa-kaysa ako lumipat. Pero steady ang aking mga pamilya sa iglesia, no? Wala ko sila, kung saan ako magpupunta, di ko sila isasali, no? Kaiba kami. Kakaibang pamilya ito. Patandaan niyo ito. Ako lang ang kaibang pamilya sa lahat, no? Hindi na babago ang relasyon namin kahit ako'y saan lumilipat, no? Yan ang patandaan ninyo. Ang inakala ko pa na nandyan, no? Kasi nandyan ang kaya ang mga pamilya ko hindi ko dinala kung saan ako lilipat ng religion. Kasi ang pagkaalam ko, nandyan ang Diyos sa iglesia. Kasi pag kakala mo talaga tunay, nandyan ang Diyos. Ngunit wala si isa, kahit sa kanilang lahat, wala ni isa ang Diyos at ang Banal na Espiritu at ang Mesiyas, wala po talaga sa kanila. Yun po katotohanan, no? Sa iglesia, sabihin ko sa inyo. Ang pagkaalam ko andito. Yun pala ang sinusunod nila ay kautusan. Lahat pala ng binabasa nila ay hindi sa puso. Lahat ng nakalagay sa Biblia, dapat isa puso mo yan, no? Paano mo nga may isa puso? Sinasabi, inano mo pa, paano mo may isa puso nga? Inanaos po mga naging tatlo, no? Ititira po mayong ibang relihiyon, naging tatlo ang Diyos. Mayroon pang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Sabi ko sa inyo, ang Diyos Espiritu, pinaka-importante ito. Kasi nasabi na magkasala ka sa Ama, mapatawad ka. Pagkasala ka sa Anak, mapatawad ka. Ngunit ang magkasala sa Banal na Espiritu ay walang kapatawaran. Upang munawaan nyo ito. Ha? Yan ang tandaan ninyo. Yan ang tunay na Diyos. Kung isipin niyo yung lahat. Ang tunay na Diyos ang Banal na Espiritu. Dahil dyan ang kaligtasan. Pag bumaba sa iyo yan, nandyan sa puso mo yan. Ha? Pero hindi yan ibibigay sa iyo kung hindi ka dumandi mo hingiin yan sa Ama. Ama, iisang dakilang Diyos Ama. Yung sasabi ko sa inyo, napakalaking Ama na tumayo sa lupa, sa ganang langit. Doon mo yan hingin sa Kanya ang Banal na Espiritu. Kaya sa Kanya yan, sa Kanya yung Banal na Espiritu na yan. Ngayon, pag binabaan ka niyan, maliligtas ka. Kung nasa yung puso yan. Pero hindi yan napunta sa iyong puso kung hindi na wala sa puso niyo ang Ama at ang Kanyang Anak. Dahil po ang Mesiyas, may isang Diyos, may tatlong persona. Bakit itong tatlong persona ito nagbumula ito sa katawan ng ating dakilang Diyos Ama? Itong Banal na Espiritu, nagbumula ito sa katawan ng ating dakilang Diyos Ama. Itong Mesiyas, lalo na, nagbumula ito sa dakilang ating Diyos Ama. Pinanganak ito ng Ama. Nasa Bible ito. At tinatanong kong ito kung talagang pinanganak ba ng dakilang ating Diyos Ama itong Mesiyas? Pinanganak niya po talaga. O pangunawaan ninyo. Ha? Kaya sinasabi ko sa inyo, kung nabibingi kayo sa ano ko, ito ang mission ko, no? Sa Facebook. O pangunawaan ninyo. O nabibingi kayo sabi niyo po ulit-ulit, huwag niyo akong itulad sa ibang content. Kaya ito, hindi hangad kumita. Kasi alam ko hindi ako magtatagal sa Facebook. Upang maunawaan ninyo, hindi ako magtatagal sa Facebook dahil limitado ako rito. Pag wala na akong sasabihin, wala na po talaga. No? Hindi ako nagsasalita dito nang basta-basta i-upload ko. Hindi po. Tandaan po niyo yan. Upang maunawaan ninyo. Pili ang pag-upload dito. Pili. Pag sinabi, pagkatapos ng video, pag nagpaalam pa ko sa mga kung pwede i-upload, pag hindi sinabi nga hindi talaga pwede i-upload. Gawa ulit ng content ng kuan, no? Pwede i-upload. Alin na po katotohanan dito, katulad ng basta-basta kayo gumawa ng content na i-upload ninyo, gumawa kayo ng magandang content para kumita. Ito hindi. Ano yung sinasabi ng Ama, yun yung sinusunod ko. Marami akong pwedeng gawin content para kumita, no? Pwede akong pumunta sa dagat, mangisda ako. Pwede akong pumunta sa dagat, manguha ako ng mga seal, no? Sabihin ko sa inyo. Pero gagawin ko yan pag kinakailangan na, no? Sabihin ko sa inyo. Hindi pwede dito mag-viral. Mag-viral dito, hindi ito po pwede dito ang hanap ako ng viral dahil po ito ay lalabas sa utos ng Diyos. Ngunit kung hindi na talaga ito, wala na talaga itong sabihin na talaga ng Ama na tigil, automatic tigil ito. Magkakala nyo ba? Upang unawaan ninyo, no?
So hanggang dito na lang. Di naman kayo mga bingi. Kung narinig nyo